Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo. Ang isa pang magandang dula, May Pangako, ang bukas. Ay, Diyos ko. Matatanggap ko kung kukunin mo na ang buhay ko. Maging ang yaman ay pinagkaloob mo. Punot maaari po ba? Bago man lang ako lumisan, ibigay mo na ang huli kong pakiusap. May Pangako, ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May Pangako, ang bukas. May Pangako, ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May Pangako, ang bukas. Magandang umaga pong muli sa inyong lahat, mga giliw naming taga-subaybay. Narito na po ang aming tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Ibigay mo na ang huli kong pakiusap. Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako, ang bukas. Corazon. Narito ako, Hermano. Hirap na ako. Gusto ko nang magpahinga. Huwag mong sabihin yan. Hindi mo ako iiwan. Gagaling ka pa, Hermano. Sana man lang makita ko ang ating mga anak bago ko tuluyang mamahinga. Hermano. Pakiusap. Hanapin mo sila. Oo, Hermano. Hanapin ko sila ulit. Pero wag mo akong iiwan na. Lumabang ka. Ate Corazon, kumusta si Kuya? Hirap na ang asawa ko, Arnulfo. Oh. Gusto na nga niya magpahinga. Pero gusto niya makita ang mga pamangkin mo kahit na sa huling sandali. Kawawa naman si Kuya. Pwede ba dumito ka muna, Arnulfo? Saan ka pupunta? Nangako ako kay Hermano. Hahanapin ko uli ang aming mga anak. At gagawin ko yun.
Corazon, maupo ka na muna. Wala na namang nangyari sa paghahanap natin, Leonora. Tulad nung mga nakaraang taon, bigo uli ako. Ay, huwag kang sumuko. Makikita mo rin sila. Pero kailan pa? Gustong-gusto silang makita ng kanilang ama. Anong gagawin ko? Dagdagan mo ang pagtawag sa Diyos at paghingi mo ng tawad para ikaw ay dinggin niya. Ate, mabuti dumating ka na. Bakit, Arnulfo? Si Kuya, inahanap ka kanina pa. Sige na, lapitan mo na. Urbano? Urbano? Corazon, hindi ko na kaya. Urbano? Sina Derek at Nancy. Inanap ko sila, pero bigo pa rin ako. Huwag kang tumigil sa paghahanap sa kanila. Urbano? Kailangan nyo ang isa't isa. Mangako ka. Hanapin mo pa rin sila. Kahit wala na ako. Oo. Pangako. Hingi mo rin ako ng tawad sa kanila. Sabihin mo, mahal ko sila. Oo. Gagawin ko yun. Paalam, Corazon. Mahal kita. Urbano. Urbano. Ate, Urbano. wala na siya. Tapos ng paghihirap ni Bayan. Urbano. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Arnulfo, si Corazon. Kasama ng asawa ko, Leonora. Nahilo si ate. Kaya sabi ko, ako na lang ang magbabantay dito sa burol ni Kuya. Ay, naaawa ako sa kaibigan ko. Ngayon mag-isa na siya. Hindi bali sana kung kasama niya sina Derek at Nancy. Oo, tama ka. Kahit papano mababawasan ang lungkot niya. Dahil sa pagpanaw ni Kuya Urbano. Ano kaya kung sa inyo na lang siya tumira? Ganun talagang gagawin namin, Leonora. Matapos lang na mailibing si Kuya, kakausapin na namin si ate.
Kuya Derek, kumusta ka na rito? Salamat sa pagdalaw mo, Nancy. Okay naman ako. Mabait naman sila rito. Pero mahirap nga lang dahil hindi ako sanay makulong. Hindi lang ako basta dumalaw, kuya. Ilalabas na kita rito. Nakakahiya naman sa inyo ng asawa mo. Papiyansahan niyo pa ako. Kuya, magkapatid tayo. Magkaramay sa maraming bagay. At alam ni Lino na hindi kita maaaring tiisin. Nancy. Ang pakiusap ko lang, bumalik ka na sa dati. Huwag mong sirain ang buhay mo. Ate, nailibing na si Bayaw. Oo nga. Nailibing siya nang hindi man lamang siya nakita ng aming mga anak. Hindi man lamang sila nakapagbigay ng huling respeto. Hindi mo naman kasalanan yun. Ginawa mo ang lahat para matagpuan sila. Tama si Leonora, ate. Nabigo ka nga lang sa paghahanap. May kasalanan ako, Leonora. Arnulfo. Napakalaki ng pagkakasala ko sa pamilya ko. Lalo na sa mga anak namin ni Urbano. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Parang kailan lang, masaya pa kami ni Urbano sa malaking bahay na ito. Kasama sina Derek at Nancy. Mga bata pa sila noon. Wow! Ang ganda-ganda ng toy ko. Thank you po, Daddy. Mommy. Ang Ako ganda po ba? kuya. Wala po ba akong pasalubong, Mami? Daddy? Nalulungkot na ang panganay natin, honey. Ibigay mo na nga yung para sa kanya. Okay, honey. Oh, eto naman ang para sa prinsipe namin. Uy! Yes! Meron din ako! Ang laki ng box mo, Kuya Derek. Hala ko, nakalimutan niyo na ako, Daddy, Mami. Ay, hindi yata pwede mangyari yun, anak. Thank you po. Oo nga. Dahil love na love namin kayo. Napakasaya na mga panahong yun. Kahit hindi pa gaanong asenso ang aming buhay. Pero nagbago ang lahat nang yumaman na kami. Kaya ngayon, mag-isa na lang ako. Papunta ka rin pala kina ate, Leonora. Ay, oo. Nasira nga lang yung sasakyan namin. Kaya nakita mo ako naglalakad. Salamat at isinakay mo ako. Doon din naman ang punta ko. Hindi kasi pumayag si ate na tumira na lang sa amin. Ha? Nako, si Corazon talaga, oo. Ang tigas ng ulo. Ay, hayaan mo. Kukumbinsihin ko siya. Hindi na siya dapat mapag-isa. Lalo lang siyang malulungkot niyan eh. Baka kung ano pa ang mangyari sa kanya. Yun na nga ang inaalala namin ng asawa ko. 75 na si ate. O kaya kung ayaw niyang sumama sa amin, saan naman lang kumuha siya uli ng katulong
nang may makasama siya sa bahay. Oh, heto ng pinabili mong Pride detergent, Nancy. Ay, salamat kuya. Ito kasi lagi kong ginagamit sa paglalaba eh. Mabango at maganda sa damit to. Ganun ba? Nancy, salamat nga pala sa pagpapatira niyo sa akin dito sa bahay ninyo, ha? Ano ka ba? Dapat lang naman talagang tulungan ka namin. Lalo na wala ka namang ibang pwedeng matirhan. Mag-isa ka lang. Ay, kuya! Oh, Sabi nga pala ng asawa ko, kung gusto mo raw, kukunin kanyang katuwang sa binuksan naming negosyo. talaga? Oo. Oo, sige. Gusto ko yun. Nang malibang naman ako at makatulong din sa inyo. Pero alam mo, ang talagang gusto ko, kuya, yung makapagbagong buhay ka na. Nancy, Iwan mo na mga barkada mo. Nadadamay ka lang sa gulong ginagawa nila eh. alam mo naman kung bakit ako nagkakaganito. Oo, alam ko. Pero mali pa rin na sirain mong buhay mo. Maganda pa ang buhay, kuya. Maniwala ka. Bakit napalayo kay Corazon ang kanyang mga anak? Mga nagsiganap, Phil Cruz, Lionel Benjamin, Maynard Landicho Jr., Jenaline de la Cruz, Rosana Villegas, at si Susan Robles sa papel na Corazon. Nilapatan ng tunog ni Jerry Mutia sa musika ni Buboy Sanog. Supervisyong teknikal nina Eric Lucero at Bong Muyar. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara at sa direksyon ni Robert Bobby Cruz. Ito po ang inyong kaibigan June Martin de Gaspi, nagaanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga susunod pang kabanata ng kasaysayang ito. Ibigay mo na ang huli kong pakiusap. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula, May Pangako ang Bukas. Ay, Diyos ko. Matatanggap ko kung kukunin mo na ang buhay ko. Maging ang yaman ay pinagkaloob mo. Ngunit maaari po ba, bago man lang ako lumisan, ibigay mo na ang huli kong pakiusap. May Pangako ang Bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat
at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umaga pong muli sa inyong lahat, mga giliw naming taga-subaybay. Narito na po ang ikalawang kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Ibigay mo na ang huli kong pakiusap. Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako ang bukas. Gabi na naman. Isang maghapon na naman ang natapos sa buhay ko. Isang malungkot na maghapon. Parang ayaw ko nang kumain. Wala akong gana. Ayaw ko na rin magluto pa. Kakain na lamang ako ng tinapay. Wala naman ako ipagluluto. Hindi tulad nung araw. Nung kasama ko pa sina Urbano at ang aming mga anak. Sarap na sarap nga sila sa luto ko. Pero nang lumaki na sina Derek at unti-unti kaming yumaman, hindi na ako nagluto. Bakit pa? May katulong na kami. Ang gusto ko na lang ay paunlarin pa ang negosyo namin hanggang sa... Business management ang gusto kong kunin mo sa college, Derek. Pero Mami, gusto ko po sanang maging doktor. Para ako na lang ang gagamot sa inyo ni Daddy. Anak, may family doctor na tayo. Mami. Okay na siya. Pero ikaw ang dapat mag-asikaso at lalong magpaunlad sa ating negosyo. Pero... Derek, kapag lalo pa ito lumago, kahit mga magiging anak mo, hindi na maghihirap. Kaya sana akong sundin mo. At dahil mabait ang panganay ko, masunurin, sinunod niya ako. Pero inabuso ko ang panghimasok sa kanyang buhay. Kaya, nagalit siya sa akin. Ay, maupo ka, Corazon. Salamat. Mabuti naman at lumabas ka rin ng bahay mo. Dinalaw mo ako. Ay, sobrang inip na ako pasensya ka na sa abala. Ano bang sinasabi mo? Hindi ka naman abala? At saka wala na akong ginagawa. Tapos na. Pupunta na lang ako sa mall. Bibili ako ng ACS products. Lalo na yung unique toothpaste. Ginagamit nyo rin pala yun. Oo. Ay, teka. Mabuti pa. Samahan mo akong pumunta sa mall, ha? At nang malibang ka naman. Leonora. Oh. Gusto ko sanang hanapin muli ang aking mga anak. Ay, sige. Itutulungan kita. Pero, ngayon samahan mo muna ako. Nancy, tulog na ba si Kuya Derek? Oo, Lino. Pagod nga nang dumating kanina eh. Marami kaming delivery. At siya ang pinasama ko sa biyahe para ma-sure ko
na mapapangalagaan ang mga produkto natin. Alam mo, mahal, masipag si kuya. Natutuwa nga ako dahil nakikita kong nawiwili siya sa pagtulong sa'yo. Buti, hindi niya naiisip na mag-apply sa iba. Para mas kumita ng malaki. Siguro, walang naiisip na ganun si kuya. Kasi noong araw, alam mo ba, ginawa na niya yon. Nang iwan niya ang business ni na mami at daddy. Oh? Nag-apply siya sa iba. Anong nangyari? Tulad din ng ginawa sa akin ni mami. Kaya hindi ako nakapagtrabaho. Ginamit niya ang impluwensya niya. Kaya walang tumanggap sa amin ni Kuya Derek. Maraming taon na rin hindi nyo nakikita ang mami at daddy nyo. Hindi nyo ba sila naaalala? Mula nung umalis tayo sa bahay na pinagdalhan natin ng mga furniture, wala ka ng kibo, Kuya Derek. Masama ba pakiramdam mo? Hindi naman, Lino. May naalala lang ako. Anong naalala mo? Kahawig kasi ng bahay namin noon yung bahay na pinuntahan natin. Oo nga, no. Hindi ko napansin agad yun, ah. Naalala ko tuloy ang buhay namin noon. Maraming taon na rin na wala kayong balita sa mami at daddy nyo. Hindi ko ba nasasabik na makita sila? Sinira ni Mami ang buhay ko. At si Daddy naman, walang ginawa. Napakasakit nang nangyari sa akin, Lino. Kaya walang puwang ang pananabik sa puso ko. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Heto ng coffee, mahal. Thanks, mahal. Pansin ko, parang kanina ka pa may iniisip. Oo. Si Junior. Malapit na ang birthday niya. Oo nga, no? May sinabi nga siya sa akin na gusto niyang gawin natin sa birthday niya. Ano yun? Yung gusto niyang makita ang Lola Corazon at Lolo Urbano niya? Oo, Lino. Paano mo nalaman yun? Sinabi rin sa akin ng anak natin. Kaya nga naisip ko na pagbigyan natin. Kinakabahan ako eh. Kilala ko si Mami. Matindi siyang magalit. Baka kung pupuntahan natin sila sa birthday ni Junior, masira lang ang birthday ng anak natin. May naisip ako. Huh? Tayong tatlo muna ang magpunta sa bahay ninyo. Oo, Leonora. May nakuha na akong katulong Ay, di mabuti. Saan naman galing yan? sa isang agency. Ay alam na ba ni Arnulfo? Nakita na ba niya ang kasambahay mo? Alam na niya na may katulong na ako, pero hindi pa niya ito nakikita. Hindi pa kasi siya nagpupunta rito. Teka nga, bakit parang matamlay ang boses mo? Kanina pa. Ikaw ba'y may sakit, ha? Oo eh.
Parang meron akong trangkaso. Mabuti na nga lang, may kasama na ako dito sa bahay. Yun ang naisip ni Lino, kuya. Hindi. Ayokong sumama, Nancy. Alam mo kung paano sinira ni Mami ang buhay ko. Ganun din naman ako. Nanindigan nga lang ako at lumaban sa kanya. Dahil na rin sa tulong mo. Oh, yun naman pala eh. Bakit gusto mo pang puntahan natin sila? Kahit naman si Daddy walang ginawa para pigilan si Mami sa mga ginawa sa atin. Kuya, gusto ko lang pagbigyan ng request ng pamangkin mo. Pero sa totoo lang, alanganin din ako magpunta doon. Mag-isip na lang kayo ni Lino ng ibang pwedeng iregalo sa anak ninyo. Huwag na lang bagay na yun. Dahil kahit ituloy nyo yun, hindi ako sasama. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Salamat sa paghahatid mo sa akin dito sa bahay ni Arnulfo, Leonora. Nako, maliit na bagay lang yon. Dapat ate, kumuha ka na rin ng driver nang magamit mo uli ang sasakyan nyo. Oo nga. Tama yung kapatid mo. Sayang yung sasakyan ninyo. Ay, hayaan nyo. Pag-iisipan ko. Oh, paano? Ay, iwan na kita, Corazon, ha? May kailangan pa akong asikasuhin sa bahay. Siya, sige. Ako nang bahala kay ate. At salamat uli sa paghatid mo sa kanya dito. Ay, daw ka na maghapunan sa bahay, Arnulfo. Total, nasa panganay niyo pala si Nerissa. Sige ate, para may kasabay ka. At nang makilatis ko rin ang bago mong katulong. Ay, Arnulfo, yung babaeng yun na naglalakado, yung may dalang mga bag. Ayon? Bakit? Kilala mo ba? Siya ang katulong ko. Ano? Bakit may dalang mga gamit? Saan pupunta yon? Masama ang kutob ko. Sundan natin siya. Magnanakaw pala yung nakuha mong katulong, Corazon. Tama ka, Leonora. Mabuti na lang ka mo, nabuta namin siya. At naharang sa gate nitong subdivision. Ang walang hiya. Kunwari lang pala mabait at masipag. Ay, yung pala'y naghihintay lamang na umalis ako. Muntik na niyang matangay ang pera at mga alahas ko. Nai-report niyo na ba yung pangyayari sa mga pulis? Oo, pati yung sa agency ng babaeng yon. Nako. Tinawagan na namin. Ay, kawawa naman itong kaibigan ko. Wala na namang makakasama. Ate, sabi ko naman kasi, tumira ka na lang sa amin. Kung kayo na lang kaya ni Nerissa ang tumira dito. Ano? Total naman, may maaaring tumingin sa bahay nyo. Dahil kapit-bahay nyo lang ang bunso nyo. Kayo na lang ang sumama sa akin. Sundin kaya ni Arnulfo si Corazon?
Mga nagsiganap, Phil Cruz, Lionel Benjamin, Maynard Landicho Jr., Jenaline de la Cruz, Rosana Villegas, at si Susan Robles sa papel na Corazon. Nilapatan ang tunog ni Jerry Butia sa musika ni Buboy Sanong. Supervisyong teknikal nina Eric Lucero at Bong Buyar. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara at sa direksyon ni Robert Bobby Cruz. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nagaanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga susunod pang papainit na kabanata ng kasaysayang ito. Ibigay mo na ang huli kong pakiusap. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula, may pangako ang bukas. Ay, Diyos ko. Matatanggap ko kung kukunin mo na ang buhay ko. Maging ang yaman ay pinagkaloob mo. Punot maaari po ba? Bago man lang ako lumisan, ibigay mo na ang huli kong pakiusap. May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga kaibigan. Narito na po ang 3 kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Ibigay mo na ang huli kong pakiusap. Dito pa rin sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. Aba, ay napakakintab naman ang sahig ninyo, Corazon. Ang kasambahay ni na Arnulfo at ni Risa ang may gawa niya, Leonora. Nako, parang alam ko na kung anong ginamit niya sa pagpapaganda ng sahig na ito. Oh, Starwax, Floorwax, ano? Oo, yun nga. Lagi raw kasi nilang gamit ang Starwax, Floorwax sa bahay nila.
Kaya hinayaan ko nang gamitin na rin dito. Ay, yun din ang gamit ko sa aming bahay. Ay, maiba ako. Mainam naman at pumayag si na Arnulfong dumito na lang. Ano? Ay, napakabait talaga ng kapatid kong yon, Leonora. Hindi siya nagbago kahit umunlad ang buhay nila. Hindi tulad ko. Nang umunlad, pati mga anak ko, ginamit ko pa sa lalong pagyaman. Nakalimutan ko ang kanilang mga damdamin na masasaktan. Totoo, mahal? Yari na ang bahay na titira natin sa Maynila. Oo, sabi, mahal. Pati yung magiging furniture shop natin, ayos na rin. Oh, ibig bang sabihin yan, lilipat na tayo doon? Oo. At doon na rin mag-aaral ang ating si Junior. Ay, ang galing talaga ng mahal ko. Ngayon, unti-unti nang nagiging maunlad ang buhay natin. Sana lang, mahal. Kahit umasenso pa tayo ng husto, huwag kang magbabago. Oo naman. Mananatiling nakatapak sa lupa ang mga paa ko. At kayong pamilya ko, ang lagi kong pahahalagahan. Kayo ang top priority ko. Hindi ko gagawin sa inyo ang ginawa sa amin ni Mami. Ate, malalim ng gabi. Bakit hindi ka pa matulog? Ayaw akong dalawin ng antok, Arnulfo. Oy, naalala mo na naman ba ang mga pamangkin ko? Kasalanan ko. Kaya natiis nila ako ng ganito. Kasalanan ko. Hindi ako makapapayag. Isang katulong lamang ang mapangasawa mo, Derek. Mami, nagmamahala po kami ni Rowena. Hindi nababagay sa pamilya natin ang babaeng yon. Palalayasin ko siya ngayon din. Mami naman, huwag niyo naman gawin yun. Magkakaanak na po kami. Lalong hindi ko matatanggap ang magkaroon ng bastardong apo. At upang mapasunod ko si Derek sa gusto ko, nagkunwari akong may sakit sa puso. Iloko ko ang aking mga anak. Matagal na yon, ate. Maraming taon nang nakalilipas. Pero galit pa rin sila sa akin. Kaya nga hindi ko sila makita kahit anong paghahanap ko. Ang laki nitong bahay niyo, Lino, Nancy. Pati yung furniture shop niyo, ang laki din. Tuwang-tuwa nga si Junior, Kuya Derek. Pero mas malaki pa rin dito ang dati niyong bahay kasama mga magulang niyo. Tama ka. Malaki nga. Pero wala namang kaligayahan. Puno ng kasinungalingan. Kuya. Totoo naman Kaya nga tayo umalis doon, di ba? At hindi na tayo babalik pa doon kahit kailan. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Oh, totoo bang sinasabi mo? Nakita mo na sila? Sila mismo? Saan? May furniture shop sila dito sa Maynila? Sige. Pakisend mo nga sa akin ang address nila nang mapuntahan ko. Salamat. Hintayin ko, ha? Bye. Oh, salamat po, Diyos ko. Pagkalipas ng maraming taon, makikita ko rin ang aking mga pamangkin. Asensado na palang buhay nila. Ako munang pupunta sa kanila
Saka ko nito ipaalam kay ate. Sino po sila? Anong kailangan nyo? May balak ba kayong magpasadya ng furniture sa amin, sir? Ikaw ba si Lino Montemayor? Ang asawa ni Nancy? Ako nga ho. Bakit nyo kilala ang misis ko? Dahil ako ang kanyang Tito Arnulfo, ang bunsong kapatid ni Ate Corazon. Kayo pala. Ang totoo, iho. Matagal na kayong hinahanap ni na ate. Maaari ko bang makausap ang mga pamangkin ko? Pwede naman po. Diyan lang naman sa kabila nitong shop ang bahay namin eh. Kaya lang, wala ho ngayon si Nancy at Kuya Derek eh. Nasaan sila? Sinundo nila ang ibang gamit at mga tauhan namin sa probinsya. Kung gusto nyo, iwan nyo po ang number nyo at tatawagan ko kayo agad pagdating nila. Sige, Lino. Kailangan talagang makausap ko sila. Alam mo, patay na ang kanilang daddy. Hindi. Si Daddy, patay na. Yun ang sinabi ng Tito Arnulfo mo, Nancy. Nagkaroon daw ng malubhang sakit ang daddy nyo na siya niyang ikinamatay. Hindi man lang namin nakita si Daddy. Hindi man lang kami nakapagpaalam sa kanya. Matagal na raw tayong hinahanap ng mami nyo. Sa'yo ko muna ito sinabi, mahal, para ikaw na ang makipag-usap kay Kuya Derek. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Totoo ba ang sinabi mo, Arnulfo? Alam mo na kung nasaan ang mga anak ko. Oo, ate. Nakausap ko nga kanina si Lino, ang asawa ni Nancy. Nasaan sila? Kumusta na sila? Hindi ko sila nakausap. May inasikasong magkapatid. Si Lino lang ang nakausap ko. Sayang naman. Pero nangako siya na tatawagan ako kapag dumating na sina Nancy at Derek. Arnulfo, sabik na ako makita at mayakap ang aking mga anak. Gusto ko nang humingi ng tawad sa kanila. Ate, mas makabubuting hintayin na muna natin ang tawag ni Lino. Saka na tayo kumilos. Wala na raw si Daddy. Kuya Derek, pumanaw siyang hinahanap tayo. Kung wala na siya, lalong wala nang dahilan para magbalik pa tayo sa bahay na yun. Kuya, Napakalaki ng panulokong ginawa sa atin ni Mami Nancy. Baka nakalimutan mo na. Pinaniwala niya tayong may sakit siya sa puso. Kaya naman sa labis sa pagmamahal natin sa kanya,
naging sunod-sunuran tayo. Hanggang sa maipakasal niya ako kay Olivia. Ang akala niya, mayaman si na Olivia. Yun pala, nakasangla ng kanilang kabuhayan. At ako, ang gusto niyang gamitin para masagip sila sa kanilang paghihirap. Alam ko yun, kuya. Nalaman mo pa nga na may ibang lalaki si Olivia. Kaya agad na pinaanal ni maming kasal niyo. Mabuti naman naalala mo pa. Kaya hindi mo ako masisisi. Kung napakalaki ba ng galit ko kay mami. Kahit naman ako, muntik na rin niyang ipakasal sa iba. Nakipagtanan lang ako kay Lino. Kaya hindi natupad ang gusto ni mami. Kaya nga, pabayaan na lamang natin siya. Lino, salamat at tumawag ka na. Nasabi mo ba sa kanila? Oo, pero pasensya no. Ayaw nila makipagkita eh. Bakit? Sariwa pa rin sa kanila ang mga nangyari. Lalo na si Kuya Derek. Pero hayaan nyo, itutuloy ko pa rin ang pagkumbinsi sa kanya para makipagkita sa inyo. Lino, gustong-gusto silang makita ni ate. Napakalungkot ngayon ang kapatid ko. Kaya sana matulungan mo kami. Ano pang madudulang pangyayari ang magaganap sa buhay ng mag-iinang Corazon, Derek at Nancy? Mga nagsiganap: Phil Cruz, Lionel Benjamin, Maynard Landicho Jr., Jenaline de la Cruz, Rosana Villegas, at si Susan Robles sa papel na Corazon. Nilapatan ang tunog ni Jerry Butia sa musika ni Buboy Sanog. Superbisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara at sa direksyon ni Robert Bobby Cruz. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga nalalabibang maiinit at kapanapanabik na kabanata ng kasaysayang ito. Ibigay mo na ang huli kong pakiusap. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo, ang isa pang magandang dula, may pangako ang bukas. Ay, Diyos ko. Matatanggap ko kung kukunin mo na ang buhay ko. Maging ang yaman ay pinagkaloob mo. Punot maaari po ba, bago man lang ako lumisan, ibigay mo na ang huli kong pakiusap. May pangako ang bukas. Kasaysayan
ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pang radyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga giliw naming taga-subaybay. Narito na po ang ika-4 na kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Ibigay mo na ang huli kong pakiusap. Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako ang bukas. Arnolfo, hanggang ngayon ba hindi pa tumatawag si Lino? Tumawag niya sa kahapon, ate. Ano sabi niya? Pwede ko na ba silang puntahan? Ate. Hindi ka makapagsalita. Alam ko na. Ayaw nila ako makita. Galit pa rin sila sa akin hanggang ngayon, hindi ba? Oo, pero si Lino, ang bait niya. Hindi siya nagtanim ng sama ng loob sa'yo. Kahit na nga, hinamak mo rin siya. At anong buhay ang maibibigay mo kay Nancy? Mahirap ka lang? Ma'am Corazon, handa ho akong magsikap alang-alang kay Nancy. Mahal na mahal ko po siya. Tumigil ka! Hindi ko ipakikipagsapalaran ng kinabukasan ng anak ko sa isang tulad mo. Layuan mo ang anak ko hampas lupa. Kung hindi, sisirain ko ang buhay mo. Oo. Inama ko nga siya noon. Pinatanggal ko pa sa pinapasukan niya. Kaya nagalit sa akin si Nancy. At nagtanan sila. Ate, tinupad ni Linong kanyang sinabi sa'yo noon. Nagsikap siya. Kaya ngayon, asensado ng buhay nila. Pero ganun pa man, hindi siya galit sa'yo. Sabi pa nga niya, tutulungan niya tayong kumbinsihin sina Nancy at Derek para makipagkita sa'yo. Napakabuti nga pala niya. Maling-mali ako sa ginawa ko sa kanya. Maling-mali. Totoo? Nakausap na ni Arnolfo si Lino? Oo, Leonora. Hindi ko alam. Tumutulong din pala si Arnolfo sa paghahanap sa aking mga anak. Oh, bakit malungkot ka pa rin? Dahil galit pa rin sila sa akin. Ayaw nilang makita ako. Corazon. Sabik na akong makita at mayakap sila, Leonora. Ano kung kausapin mo kaya si Lino? Yun nga ang naisip ko. Leonora, maaari mo ba akong samahan? Oo, o sige.
Pero sana, siguraduhin mong nasa maayos na kondisyon ang iyong katawan, ha? Kasi, madalas na mataas ang presyon mo. Gusto mong puntahan si Lino, ate? Oo, Arnolfo. Ibig kong humingi ng tawad sa kanya. Sige, sasamahan kita. Huwag na. Ha? Kasama ko naman si Leonora. Pero Ibigay mo na lamang sa akin ang kanilang address. sigurado ka bang kaya mo? Ang hindi ko kaya, Arnolfo, ay yung hindi nila ako mapatawad. Oh, Arnulfo, napatawag ka. Mamaya pa ang usapan namin ni Corazon, pero naghahanda na ako. Yun nga ang dahilan, kaya kita tinawagan. O bakit? May nangyari ba sa kanya? Oo, bigla siyang nahilo kanina. Ha? At nang tignan namin ang taas ng blood pressure niya. Naku, ayan na nga ba ang sinasabi ko? Sabi ng doktor niya, hindi siya maaaring magbiyahe ngayon. Naku, kawawa naman ng kaibigan ko. Siguradong malulungkot na naman yun. Ay, sige. Sabihin mo na lang sa kanya magpahinga. Sa ibang araw na lang kami tutuloy kay Lino. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ate, kumain ka na. Eto, dinala ko na dito sa kwarto mong tanghalian mo. Arnolfo, ang mga anak ko, hindi natuloy ang pagpunta ko sa kanila. Huwag ka nang umiyak. Hindi makabubuti yan sa'yo. Magkikita rin kayo at magkakausap. Nag-aalala ko at natatakot. Baka matulad ako kay Urbano. Baka pumanaw ako nang hindi ko nakikita ang aking mga anak. Hindi, ate, wag. Huwag kang mag-isip ng ganyan. Sa halip, hingin mo ang tulong ng Diyos para mapatawad ka nila. Dahil walang matigas na puso kapag ang Diyos ang humipo. Hindi ka ganong nakakain kaninang hapunan, mahal. Ilang araw ko nang napapansin na hindi ka makakain ng gusto. Bakit? Lino, mula nang nalaman kong wala na si Daddy, hindi na ako mapakali. Gusto ko sanang makita kahit man lang ang puntod niya. Gusto ko makahingi ng tawad sa kanya. Sige. Bukas, tatawagan ko ang Tito Arnulfo para malaman natin kung saan nakalibing ang daddy mo. Para mapuntahan natin. Huwag ka na umiyak. Alam mo namang ayokong nakikitang malungkot ka. Salamat. Salamat, mahal. Kahit hindi magandang naging trato sa iyo ng mga magulang ko, hindi ka nagtanim ng galit sa kanila. Lalo na kay Mami. Dahil naging inspirasyon ko ang ginawa niyang paghamak sa akin.
Isa pa, hindi ako magkakaroon ng mabait at magandang asawa, kundi dahil sa kanila. Kayo? Lino, Kasama niyo po ba si Tito Arnulfo? hindi. Hindi niya alam na paparito ako. Lino, alam kong napakalaki ng pagkakasala ko sa iyo. Hinama kita. Ipinatanggal sa trabaho. Patawarin mo sana ako, iho. Nagsisisi na ako sa mga nagawa ko. Ibig po bang sabihin, tinatanggap niyo na ako para kay Nancy? Oo. Oo, Lino. Oo. At sana mapatawad mo na ako. Aaminin ko, nasaktan ako sa mga ginawa niyo sa amin. Pero kahit hindi ho kayo maniwala, hindi ko po itinanim yon sa puso ko. Sa halip, pinagkunang ko yun ng lakas para mabigyan ng magandang buhay ang inyong anak. Maraming salamat, Iho. Sana mailapit mo rin ako kina Nancy at Derek. Sabik na ako sa kanila. Napakabait nga pala ng manugang mo, Corazon. Mababa ang loob. Tama ka, Leonora. At mapalad si Nancy sa kanya. O ngayon naman siguro, gumaan na ang iyong pakiramdam, ang kalooban Oo, mo. kahit papaano. Dahil may isa nang nagpatawad sa akin. Pero may lungkot pa rin sa aking puso. Dahil sabi nga ni Lino, galit pa rin sina Nancy at Derek. Bago kita ihatid, dumaan muna tayo sa grocery. Corazon, Leonora. bakit? Nahihilo ka na naman ba? Bakit ganyan ang boses mo? Nora. Ay, nako, Igme, sa ospital na lang tayo. Dadali natin si Corazon. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ay, sorry Arnulfo. Akala ko okay na siya. Kaya nung sabihin niyang samahan ko siya dun sa office ni Lino, ginawa ko. Hindi ko naman alam. Tataas na naman pala yung blood pressure niya. Hindi mo naman kasalanan yun, Leonora. Ang pananabik sa aking mga pamangkin ang nagtulak kay ate na umalis nang hindi nagpapaalam sa amin. Ay, nakukonsensya pa rin ako. Mabuti nga't sinamahan mo siya. Lalong mahirap kung inabot siyang mag-isa sa daan. Ay, tawagan mo kaya si Lino, Ha? para malaman nila ang nangyari.
Ibig mo sabihin, pinatawad mo na ang mami ko? Oo, Nancy. Lino, Matanda na si Mami Corazon. Nakita ko malaking ibinagsak ng kanyang katawan. At nadama ko kanina ang taos-pusong niyang pagsisisi. Sana huwag mo nang ipagkait sa kanya ang iyong kapatawaran. Maikli lang ang buhay. Kaya dapat gugunin natin ito ng tama at masaya. Lino. May tumatawag sa cellphone ko. Ay, ang Tito Arnolfo mo. Hello, Tito? Napatawag kayo. Ano po? Si Mami Corazon? Nasa ospital? Sabi ni Leonora, tinawagan na ni Arnolfo ang aking mga anak. Pero wala pa rin sila. Oh, Diyos ko. Matatanggap ko kung kukunin mo na ang buhay ko. Maging ang yaman na pinagkaloob mo. Ngunit maaari po ba? Bago man lang ako lumisan, ibigay mo na ang huli kong pakiusap. Pakinggan kaya ng langit ang dalangin ni Corazon? Mga nagsiganap, Phil Cruz, Lionel Benjamin, Maynard Landicho Jr., Jenaline de la Cruz, Rosana Villegas, at si Susan Robles sa papel na Corazon. Nilapatan ng tunog ni Jerry Butia. Sa musika ni Buboy Sanong. Supervisyong teknikal nina Eric Lucero at Bong Muyar. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara at sa direksyon ni Robert Bobby Cruz. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang kapalapalabik at mainit na huling kabanata ng kasaysayang ito. Ibigay mo na ang huli kong pakiusap. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo, ang isa pang magandang dula, may pangako ang bukas. Ay, Diyos ko. Matatanggap ko kung kukunin mo na ang buhay ko. Maging ang yaman ay pinagkaloob mo. Punot maaari po ba, bago man lang ako lumisan, ibigay mo na
ang huli kong pakiusap. May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pang radyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito na po ang huling kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Ibigay mo na ang huli kong pakiusap. Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako ang bukas. Hindi ba sabi ko wag na natin siyang intindihin? Bakit ngayon pinag-uusapan na naman natin? Kuya, nasa ospital siya. Yun ang sabi ni Tito Arnulfo. Kahit na! Hindi mo siya dapat alalahanin pa. Mahaba pa ang buhay nun dahil masama siyang damo. Kuya Derek, paano mo nasasabi yan sa mami natin? Bakit? Gusto mo ipaalala ko na naman sa'yo? Ha? Siyang dahilan. Kaya napalayo sa akin na aking mag-ina. Kuya, Niloko niya rin ako eh. Kaya nasira ang buhay ko. Bakit niyo nagawa sa akin to, Mami? Bakit niyo ako niloko? Anong sinasabi mo? Narinig ko ang pag-uusap niyo ng family doctor natin. Wala pala kayong sakit sa puso. Derek, Niloko niya pala ako eh. Para mapalayo sa talagang mahal ko. At mapasunod sa lahat ng gusto niyo. Derek, ang Gusto ninyo, puro lang gusto ninyo ang mahalaga. Hindi importante sa inyo ang damdamin namin ng mga anak niyo. Masyado kayong makasarili, Mami. Ang sama ninyo! At ikaw, hindi ba? Pinakailaman din niya ang buhay mo. At kahit noong lumayas na tayo sa bahay, ginawa pa rin niyang miserable ang buhay natin. Bakit ngayon nakukuha mo pa siyang alalahanin? dahil tama ang asawa ko. Tama si Lino, Kuya. Maikli lang ang buhay at hindi natin dapat tugugulin sa puro lungkot at galit. Nagpalabas na siya ng ospital, Leonora. Ayaw na raw niya doon. Maayos na ba talaga ang kalagayan niya? Ngayon, oo. Pero pakiramdam ko, hanggat hindi nawawala ang nagpapabigat sa kanyang kalooban, hindi kagaling si ate. Paano nga ba mawawala ang bigat na yun? Ganong ayaw pa rin siyang patawarin ng mga pamangkin mo.
Ronaldo. Nagkasakit at na-hospital ako. Kaya matagal kitang hindi natawagan. Medyo maayos na. Kumusta nga pala yung isa pang pinahanap ko sa'yo? May balita ka na ba? Talaga? Alam mo na kung nasaan sila? Sa isang probinsya. Ronaldo, ganito. Samahan mo ko. Gusto ko silang makita sa lalong madaling panahon. Sige. Hihintayin kita bukas. Bye. Ate, ano na naman ang gagawin mo? Bakit aalis ka bukas? Arnulfo, Alam mong bawal sa'yo ang mapagod, ang may stress. Sino bang pupuntahan nyo ni Ronaldo? si Rowena. Si Rowena? Ang dati niyong katulong na minahal ni Derek? Oo. Hindi ko maitutuwid ang aking pagkakasala kung hindi ko sila makikita. Kaya ipinahanap ko rin sila. Kayo? Rowena, maaari ba akong tumuloy? Paano niyo nalaman ito? At bakit naparito kayo? Upang humingi ng tawad. Alam kong nasira ko ang buhay mo sa ginawa ko. Naghirap kayo ng aking apo. Mapatawad mo sana ako. Ma'am, Corazon. Maniwala ka. Labis kong pinagsisihan ang aking pagkakasala. At kung bibigyan mo ako ng pagkakataon, itutuwid ko ang lahat ng mga maling nagawa ko sa inyo. Paano niyo pagagawin yun? Huli na. Dahil kayo mismo ang nagpakasal kay Derek sa ibang babae. Matagal nang napawalang bisa ang kanilang kasal. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ate, nasaan na sina Rowena at DJ? Ay, naroon sa kanilang kwarto. Tuwag-tuwa si DJ nang makita ang kanilang kwarto. Salamat na lang. Malambot din ang puso ni Rowena. Napatawad ka rin niya, katulad ni Lino. Tama ka, Arnulfo. At ngayon, muli ako nakadama ng kagaangan ng damdamin. Bukas, pupuntahan ko naman sina Derek at Nancy. Gusto ko na silang makita. Ate, kung magpahinga ka kaya muna. Baka kasi sobra na naman ang stress mo. Kaya ko, Arnulfo, kaya ko. Kaya mo. Oo, at kung sa paghingi ko ng tawad sa mga anak ko, mamamatay ako, matatanggap ko yun. Ate. Ang mahalaga, na iparating ko sa kanila ang taos-puso kong paghingi ng kapatawaran.
Kayo? Sino nagpapasok sa inyo dito? Si Lino. Si Lino, anak. Kumusta na kayong dalawa? Ang tagal kong nanabik na makita kayong muli. Umalis na kayo. Hindi namin kayo gustong makita. Derek, anak. Patawarin niyo na ako. Alam ng Diyos, pinagsisisihan ko na lahat ng mga nagawa kong pagkakasala. Bigyan niyo sana ako ng pagkakataon. Nasira ang buhay ko dahil sa inyo. Halos naligaw ako ng landas. Nawala rin na aking mag-ina. Kayo sabihin niyo sa akin, paano ko kayo mapapatawad? Kuya, patawarin na natin siya. Tumigil ka! Kung ikaw lumambot na ang puso mo sa kanya, ako hindi. Hindi ko siya mapapatawad. Derek, narito na ang iyong mag-ina. Narito na sila. Mami! Diyos ko! Nawala siya ng malay, kuya! Iyon ang totoo, pamangkin. Bago pa kami nagpunta sa inyo, nasa bahay na si Rowena at ang inyong anak. Ipinahanap siya ng mami mo. Hindi ko alam, Tito. Diyos ko. Hindi ko alam. Si Mami. Sana makaligtas siya. Gusto ko makasamang muli si Mami. I'm sorry, Mami. I'm sorry. Sama-sama nating hilingin sa Diyos na sana makaligtas ang mami niyo para maging maayos na ang inyong pamilya. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Nancy, Lino, kumusta na si Mami Corazon? magandang balita. Sabi ng doktor, ligtas na siya. Salamat. Ngayon, mas magiging maligaya na ang buhay natin lahat. Si Kuya Derek nga pala. Pinuntahan si Rowena at ang kanilang anak. Isasama niya raw dito para buong pamilya tayong makita ni Mami pagising niya. Derek, akala ko hindi na kita makikita pa. Akala ko hindi na kita maipapakilala sa ating junior. Hindi niloob ng Diyos na mangyari yun, Rowena. Oo nga. Dahil hinahanap kami ni Mami Corazon. Kapag magaling na si Mami, magpapakasal na tayo. Matutuloy na ang mga pangarap natin.
Sa wakas, naikasal din sina Rowena at Derek, ate. Oo, Arnulfo. At napakasaya ko. Dahil nakabawi pa ako sa malaki kong pagkakasala sa kanila. Ngayon papunta na sila sa kanilang honeymoon. Sabi ko nga, huwag nilang kalimutang magdala ng Shield bath soap. Mahalaga yun. Oo. Sabi naman ni Rowena, nakapagtabi na raw siya. Ganun ba? Ate, at dahil narito ng mga anak mo, paano, babalik na kami mag-asawa sa aming bahay, ha? Salamat sa Diyos, Arnulfo. Hindi niya ako hinatulan sa aking mga kasalanan. Ibinigay niya ang huli kong pakiusap, ang pagpapatawad ng aking mga anak. Kaya naman ngayon, ay nadarama kong may pangako ang bukas. Sumainyo mga kaibigan, ang aming itinampok na kasaysayang alam po namin inyong kinalugdan at kinapulutan ng magandang aral sa buhay, pinamagatang ibigay mo na ang huli kong pakiusap. Samantala, ang mga bituin ng radyo na nagbigay buhay sa ating pagtatanghal ay sina Phil Cruz, Lionel Benjamin, Maynard Landicho Jr., Jenaline de la Cruz, Rosana Villegas, at si Susan Robles sa papel na Corazon. Nilapatan ang angkop na tunog ni Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Sanonga. Superbisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara at sa direksyon ni Robert Bobby Cruz. Ito pong muli ang inyong kaibigan June Martin Legaspi. Nag-aanyayang sa susunod, muli po namin kayong hahandugan ng isa pang bago at naibang uri ng kasaysayan. Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako ang Bukas.